ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po. Pakisabi sa inyong katabi, salamat nandito ka pa rin. Sabihin mo ulit, salamat bumalik ka ulit. Papasalamat tayo sa Panginoon dahil magkakasama muli tayo kahit kahapon inulan, kumonte, pero ngayon dumami ulit. Salamat sa Diyos, purihin natin ang Panginoon. Marahil habang pinakikinggan natin ang mabuting balita ngayon, iniisip natin, bakit ba kailangan basahin itong mga pangalang ire? Kahit ako po, hindi ko alam kung paano pagninilayan yung mga pangalan na to eh. Pero bakit ba to kailangang ipahayag? Sa bagong tipan mga kapatid, ang unang aklat na makikita natin ay mula sa aklat ni San Mateo. At alam niyo mga kapatid, may dahilan si San Mateo para ilagay sa umpisa itong mga salitang ito. Sino po ba ang audience ni Saint Matthew nung siya'y nagsulat? Ang audience po niya ay mga Israelita. Kaya naman, sa bayan ng Israel, kilala po sila sa sabihin na po nating close family ties. Ayan, para mga Pilipino. Close talaga sila. At sabi nga po ng isang profesor ko, doon sa Israel, ang bahay hindi palapad. Ang bahay ay pataas. Dahil kada floor, nandun yung mga anak ng mga nanay, tatay na nandoon. Nandun yung magkakapatid. Kaya pataas ng pataas ang kanilang bahay. Kaya naman, itong si Mateo, kanya talagang sinulat ang talaang kanan ng ating Panginoon upang ipakita una na si Jesus ay tunay na Israelita. Na si Jesus ay mula sa lipi ni David. Na si Jesus ang hinihintay na tagapagligtas ng lahat. Kaya nga 'di ba sa ating unang pagbasa, narinig natin na si Juda o mula sa angkan ni Juda, magmumula ang isang sabihin na nating maghahari, isang gagalangin ng kanyang mga kapatid. At ito'y walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman mga kapatid, kaya ito sinulat ni San Mateo upang ipakita sa kaniyang mga audience na si Jesus ay tunay na Israelita, na si Jesus ang tagapagligtas ng bayan ng Israel. Ano ngayon para sa atin? Hindi naman tayo Israelita. Ano ngayon para sa atin ang mga bagay na ito? Mga kapatid, ang unang pinapakita nito sa atin, si Jesus ay naging taong katulad natin. Tignan niyo yung mga katabi ngayon. Katabi niyo ngayon. Tignan ninyo. Kung ano yung nakikita ninyo, naging ganyan ang ating Panginoong Hesukristo. Naranasan niyang maghirap. Naranasan niyo ba? Naranasan niyang iwanan. Naranasan niyo ba? Naranasan niyang ipagpalit, umiyak, masaktan, maging masaya. Lahat ng karanasan ng tao, naranasan ng ating Panginoong Hesukristo. Pero may isa lamang siyang hindi nagawa. Tanungin niyo kung ano? Kasalanan. Kaya pakitanong ngayong katabi, wala ka bang kasalanan? Ayan. Siyempre, yan ang kahinaan natin. Tayo nagkakasala. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, hindi nagkasala. Ano ngayon para sa atin kung ang Diyos ay naging tao? Ano ngayon sa atin kung si Jesus ay tunay na tao? Mga kapatid, meron tayong mga kapatid na ibang relihiyon na naniniwala, si Jesus ay tunay na tao lamang. Hindi nila kinikilalang Diyos. Mas mataas pa yung religious leader nila. Angel nga kung tawagin eh. Angel of doom, ano ba? Angel of promise, parang ganon. Pero sa kanila, ang Panginoong Hesukristo, tao lamang. Pero para sa atin mga kapatid,
Si Jesus ay tunay na tao at tunay na Diyos. 100% na tao, 100% na Diyos. At kadalasan mga kapatid, ang lagi lamang nating iniisip, si Jesus ay Diyos. Kaya kapag nagdadasal tayo, yes Lord, I praise you Lord, thank you Lord, wala namang masama doon. Pero kung minsan, dahil sa tingin natin na si Jesus lamang ay Diyos, nagiging malayo minsan yung ating relasyon. Hindi tayo nakaka-relate. Kumbaga parang nakakatakot. Kaya nga di ba naniniwala kayo sa pamahiin? Dahil iniisip ninyo ang Diyos malupit. Ang Diyos mapagparusa. Ang babaw naman natin kung ganun tayo mag-isip. Sinong Diyos o ang Diyos ba natin kapag halimbawa, bumalik yung patay doon sa kanilang tahanan, may susunod na. Lahat naman tayo susunod talaga, una-una lang. Pero mga kapatid, ang pagiging tao ni Kristo, pinapakita nito sa atin, we can relate to Him. Pwede tayong magkaroon ng malalim na relasyon sa Kanya. Kung paanong minamahal mo ang iyong asawa, kung paanong ginagalang mo ang iyong mga magulang, kung paanong minamahal mo ang iyong boyfriend o girlfriend, kung paano kang patuloy na umaasa sa mga crush mo, pwede ring maging ganito ang ating relasyon kay Jesus. Pwede tayong makarelate sa Kanya. Oo, Diyos siya. Oo, makapangyarihan siya. Oo, mataas siya. Pero naging tao siyang katulad natin. Kaya nga diba sa isang palabas dati sa TV, ano ang tawag kay Jesus? Bro, para ipakita sa atin na si Jesus ay naging taong katulad natin. Kaya naman mga kapatid, ang unang tinuturo ng talaangkanan ng ating Panginoon, maniwala tayo na si Jesus ay tunay na Diyos at tunay na tao. At bilang tunay na Diyos, huwag kang matakot lumapit sa Kanya. Huwag kang matakot makipag-usap sa Kanya. Kung minsan nakakatamad magdasal kasi parang ang formal. Pero pwede mo namang sabihin, Kuya, ang hirap-hirap na. Kuya, pagod na ako. Kuya, di ko na kaya. Pwede mong sabihin yan sa harap ng Panginoon. Pwede mo siyang kausapin kung paano mo kinakausap ang isa mong matalik na kaibigan. Dahil siya naging taong katulad natin. Pangalawa, isa rin sa mga tinuturo ng talaangkanan ng ating Panginoon, ang Diyos ay tapat sa Kaniyang pangako. Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Tapat ang Diyos sa Kaniyang pangako. At kapag ang Diyos ay nangako, panigurado ito'y mangyayari. Nangako tayo nung tayo bininyagan. Ano ang sabi natin nung tayo bininyagan? Kung kayo'y nagninong at ninang, ano ang sabi? Tinatakwil ba ninyo si Satanas? Hina naman. Isa pa nga, tinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Tinatakwil ba ninyo ang kanyang gawain? Opo, itinatakwil namin. Tinatakwil ba natin ang kanyang pangaakit? Opo, itinatakwil namin. Tapat ka ba sa pangako mo na yan? Hindi ka natukso? Hindi ka nagkasala? Nagkasala tayo. Kaya tayo, kapag tayo nangako, madalas napapako. Hindi kita iiwan. Nakahanap naman ng iba. Hindi kita pababayaan. Nagkautang-utang, nawala. Magbabayad ako ng utang. Nagtatago na. Bibigyan kita sa susunod na Pasko, hinaan ako. Ayun, nagtatago pa rin. Kasi kapag tayo nangako, minsan o kadalasan napapako. Pero kapag ang Diyos ay nangako, kailanman hindi ito mapapako. Amen. Amen. Kaya nakita natin yung gospel natin. Sa kanyang pangako, kahit nagkasala yung mga tao dito, kahit yung iba naging tapat, kahit yung iba ay naging masuwail o sumuway sa kanya, ano ang nangyari? Pinadala niya pa rin ang kanyang pangakong
ligtas. Walang kasalanan ang makapipigil sa pangako ng Diyos sa atin. Walang kasalanan ang makapagpabawas ng katapatan ng Diyos sa atin. Dahil ang Diyos tapat sa iyo, tayo lamang ang hindi nagiging tapat sa Kanya. Amen. Amen. Kaya tingnan ninyo sa gospel, dito. Oo, may mga mababait. Nandito si Abraham, yan, father of faith. Nandito si Mama Mary, mother of the church. Nandito si Saint Joseph, defender of the church. Pero meron din ditong mga agaw. Sino dito yung mga agaw? Sino? Sino? Si Jacob. Dahil meron siyang kapatid, si Esau. Si Esau, firstborn, siya yung dapat magmamana. Pero anong ginawa ni Jacob? Nagkunwari siyang si Esau para sa kanya mapuntay blessing. O, meron pa dito isa. Inasawa yung tatay. Si Tamar. Meron dito mga agaw ng asawa. Sino? Si Haring David. Sabi nga dito, kanino niya naging anak si Solomon? Sa dating asawa ni Urias. Ano ang kanyang ginawa? Pinapatay niya lang naman yung asawa para makuha niya yung babae. Meron naman dito, marami ring asawa. May 1,000 concubines. Sino to? Si Solomon. Kaya mga kapatid, ang angkan ni Jesus hindi perpekto. Ang angkan ni Jesus hindi lahat mababait. Ang angkan ni Jesus hindi banal. Pero sa angkan na ito pa rin ang ginamit ng Diyos upang ipadala ang magliligtas para sa lahat. Ganon din naman sa ating buhay, mga kapatid. Wala namang pamilyang perpekto. Amen. Amen. Wala namang pamilyang hindi nag-aaway-away. Diba? Wala namang magkakapatid na laging nagkakasundo. Wala namang mag-asawang kailanman hindi nagkasagutan. Bilang mga tao, hindi perpekto ang ating pamilya. Pero pinapakita ngayon sa atin, mga kapatid, kung nais nating maging ready sa pagdating ni Kristo, begin sa family mo. Itong angkan ni Jesus, pinapakita nito sa atin, reconcile sa ating pamilya. Pahalagahan natin ang ating pamilya. Kasi baka marami ka ng family reunion na di pinupuntahan dahil galit ka sa kapatid mo. Baka hanggang ngayon nagtatalo-talo pa rin kayo, patay na yung magulang niyo, nagtatalo pa rin kayo sa mga pamana nila. Baka hanggang ngayon hindi pa rin kayo nag-uusap ng kapatid mo dahil meron lang kayong hindi pagkakasundo na maliit na bagay. Baka hanggang ngayon, magkakawatak-watak pa rin ang pamilya ninyo dahil pinapairal natin yung kayabangan at ang ating pride. Mga kapatid, kung nais nating maghari ang kapayapaan sa buhay natin at kahit sa ating pamilya, matuto tayong magpatawad. Dahil hindi natin mararanasan ng kapayapaan o walang kapayapaan sa isang taong hindi nagpapatawad. Kaya naman sa darating na Kapaskuhan, nais ng Diyos maging maayos ang pamilya niya. Kaya niya nga pinadala ang kanyang anak eh. Kaya nga naging tao ang ating Panginoon upang tayo muling ibalik sa Kanya. Sana sa ating ginagawang pagsasakripisyong ito, sa ating pagsisimbang gabing ito, maging instrumento rin tayo upang ang ating pamilya na nagkawatak-watak, upang ang ating pamilya na nagkagalit-galit ay magkasundo-sundo. Sana ikaw ang maging daan ng kapayapaan. Huwag ka nang manghimasok sa away. Huwag ka nang magpadagdag sa apoy ng galit. Ikaw na sana yung maging dahilan para maghari ang kapayapaan sa pamilya ninyo. Kaya bago kayo tumulong sa ibang tao, bago kayo magsabi na kailangan sa Kapaskuhan magpakain ako ng mga matatanda o ng mga mahihirap, simulan mo sa pamilya mo. Dahil iyan ang binigay sa iyo ng Diyos
na dapat mo ring pahalagahan at mahalin. Kaya naman mga kapatid, mahalaga ang pamilya sa ating Panginoon. At nais ng Diyos Ama na pagbuklorin tayo, kaya niya binigay ang kanyang anak upang ibalik tayo sa Kanya. Sana tulad ni Kristo na sa kabila ng pangit na nakaraan ng kanyang pamilya, ay naging daan ng pagkakasundo, naging daan ng kapayapaan. Ikaw na tatanggap sa Kanya mamaya, maging daan ka nawa ng kapayapaan. Amen.